sa clarification po ninyo. In one hindsight, yung sinasabi po ni Secretary, tama po yun, yung 43%, yun po yung nakumpleto na lahat ng papeles, tumatakbo na, may certificate of public convenience na yun. Pero there is the other 43%, the other half, yan po yung nag-file in way back 2021 na hindi pa po nila na kumpleto yung mga papeles. They are a part of the program, tumatanggap po sila ng mga benepisyo ng mga programa, tumatakbo sila sa kalye, bihiti mo po silang mga transport groups, kaya lang may mga konting papeles na hindi pa po na ibibigay. That is the other 43%. Na pag sinong matotal mo yan, that is 86%. Totoo po yung kay Secretary Bato, meron hong hindi na isama ko na datos yung the other 43% po. And yung mga jeep po nung 43 na yun, anong klaseng jeep na nila? Karamihan po dyan mga traditional jeepney. Kasi sa ating programa naman ngayon, hindi pa po namin nire-require refitting. Ang hinihingi lang naman namin sa kanila, sumama sa programa ng gobyerno, mag-consolidate sila, para po maisakatuparan naman yung mga ibang aspeto ng modernisasyon. Sir, yung PA, niraise during the meeting po with Piston Secretary, ang request was to allow to renew yung DA. And the Secretary said they will study in 2 weeks. Pero ang position po ng LTFRB, because sir, the one who's going to accommodate these people, possible po ba sir na i-approve yung DA ng mga hindi consolidated? Antayin po namin ang desisyon ng ating kalihim po dyan. Gumagawa pa po siya ng pag-aaral kung ano po yung makakabuti. Sa linggong ito, meron mo siyang meeting sa grupo ni na Robert Martin at saka sa isang grupo sina Elconia, sina Michelle at saka si Freddy ng NFTC. After that po, magdidesisyon po ang Secretary kung ano po yung talagang maganda sa programa. So personally, what if you suspend it? What's going to happen? Are you open to suspend it? We are open to all the possible suggestions on the marching orders of the Secretary. We believe that whatever is the decision of the Secretary is for the better good. Kaya kami po ay susunod po sa desisyon po ng ating kalihim na tiwala naman po kami para sa kabutihan ng nakakarami. Sure, for fairness lang sila, Ed, tabi ka ng konti para isang mic natin. Payagan na mag-extend. Do you think that will defeat the purpose of TTMP? Siguro yung PA, kung sila ay kasama doon sa consolidated entity na. Pero kung hindi naman sila nag-consolidate, hindi ko alam kung paano bibigyan ng PA ni Chairman yun. Kasi meron na nga tayong deadline na tatapos na yun noong April pa. So yung mga, kung sila ay nakakonsolidate, dapat siguro mabibigyan ng PA yun. Walang issue doon. Okay. How about suspension? Di ba nung nakaraan nung April, in-stop na yun, sinuspend sana yun, pero nag-rally tayo kami. Naalala nyo yun, nag-rally kami sa Malacanang, at ang Pangulo mismo nagsabi, nasuspend na yan ng 7 beses, hindi na kailangan masuspend ang programa, kailangan magpapatuloy. Sana, babalikan po ulit natin yun. Doon pa ulit kami sa Pangulo, mananangan na salita ng Pangulo na hindi pwedeng masuspend ang programa, pinag-aralan yan, at maganda ang programa para sa sektor ng transportasyon, dapat yan magpatuloy. Yung kung papasanin nyo ngayon, kahit dumaan ka ng Commonwealth yun, ang mga jeep naman may biyahe eh. Baka yung mga kolor na o wala na talaga mga prangkisa matagal na. Ito dapat ma-check na ng LTFRB. Marami na ang yumakap sa programa. Totoo yan. 86%. Yes, 86%. Kahit sabihin natin na, kagaya with due respect to Chairman, maliwanag naman sinabi ng Chairman na may 43 at may 43. Pero lahat ng 43 na yun, at saka yung unang 43, yung 43 na sinasabi ni Chairman kanina, lahat na yung tumatanggap na ng kaparehas na benepisyo ng mga
mga CPC na, lahat yan. May sa fuel subsidy, mayroon din siyang service contracting. Lahat ng benepisyo na meron kami, yung mga naunang yumakap na sa programa, yung consolidate, napakatagal na, tinatanggap na niya ng benepisyo. Bakit pa natin hihiwalay sa 86 yan? Consolidated na yan in principle at tumatanggap na lahat ng benepisyo. So, para sa akin, walang 43, it's 86. Sir, also, magkaibang class pa ba yun as far as you're concerned in terms of classifying this 43% who are processed already and 43 undergoing process? Are these two different classes of jeepney driver, jeepney operators? Pareho po lahat yun. Lahat po yung tumatakbo sa kalye, lahat po yung mga lehitimo. Yung siguro sinasabi na lang 43%, yun na yung certificate of convenience, finish na. Yung 43 yun yung may provisional authority. Ibig sabihin, lehitimo ka, under process ka. What's taking it too long? Kung minsan po, yung mga kooperatiba po, kung minsan may mabilis, kung minsan yung mga mabagal po na mag-submit ng mga government requirements po. Sa amin naman po, inaalalayan namin sila. Kaya hanggang sa mga kumpleto po nila. Ang importante po, nagpan sila ng petisyon, promotion na sumama po sa programa. Kaya tuloy-tuloy po yung pag-aalalay namin sa kanila. Sir, pasagutin lang kita. I'm sure naririnig mo na naman sa ibang news yung sa calls for resignation. Ay, opo. Tayo naman po ay we are at the ng presidente po. We occupy a position of trust and confidence to the president po. So anytime po na kung ang sabi ko ng ating kalim o ng sekretary hindi na po tayo epektibo, tayo naman po ay bababa sa ating pwesto. Pero sir, yung pong answer parang, I think the point was parang it's misleading to say 86% versus 43% in reality. Hindi po misleading yun. Nagpaliwanag na nga po ngayon na 86% po yun. Tama po si Secretary, may 43% na nakumpleto na. Pero yung other half na 43%, yung may provisional authority yun, kinukumpleto pa lang yung papeles. Pero lahat po yung nakasama sa programa ng gobyerno. So yung 43, kailan approved po yun? As of when? Some were approved as early as mga 2023. Nandun na po yung percentage na yun. Ito po yung mga certificate of public convenience na. Yung other 43, may provisional authority po. Tumatakbo rin po yan. Thank you. Okay. Dagdag lang na sa pagkaya nung nabanggit kanina, palagi ngayon panawagan ng Manibela ay hingin yung pag-resign din si Chairman at saka yung regional directors daw. Can you imagine, parang strategy na lang nila yan para sirain yung programa na ano magiging dulot nun kung tatanggalin natin yung mga nakaupo na maayos naman yung ginagawa ngayon. Nakikita namin sa sektor na maayos naman yung ginagawa ngayon. Hindi kami natutuwa o hindi kami sumasang-ayon. At sana yun din na maging panawagan namin kay Secretary Vince Dizon at saka sa Pangulo na huwag nang magpalit ng mga muna ngayon ng mga nakaupong opisyal kasi maayos ang takbo. Kung papalitan mo yan, back to zero yan. Hindi yan magiging maganda at magtatagumpay sila sa pagpapatigil itong programa na ito. Dahil yung papalit sigurado mag-aaral. Uulitin na naman yung programa. Ay nagtagumpay lang yung mga panawagan na guluhin itong mga programa. Saka yung 86%, maliwanag ko yung 86%, lahat tumatanggap ng benepisyo. CPC at PA, parehas kinikilala sa kalsada na iyan ay lehitimo. Consolidated entity lahat yan. May CPC, ibig sabihin 7 taon ang CPC na iyong prangkisa. Kapag ikaw naman ay kami, kapag may PA ka, it's 3 months ang renewal ng renew yung PA. So ibig sabihin lang, parehas na lehitimo, it's kabilang doon sa 86% na yan. So biyakin ko lang So halimbawa ako, traditional, tapos nag-submit ko ako sa inyo ng mga papeles. Kunyari, 5 documents that you need from me. Tapos sinaaral niyo pa.
the moment that I submit, what do you give to me? Pwede na mag-renew ng provisional authority? Ay, opo, the moment na may substantial compliance, ang ibibigay namin is provisional authority kagad sa iyo. And then bibigyan ka namin ng sapat na panahon para makumpleto mo yun. And kung minsan pa ho, kami pa ho nag-guide sa kanila, sinasabihan namin kung ano yung mga dapat gawin para mapabilis po yung pagpuproseso. Wala pa, one more question po. Wala na. Sir, we're talking about percentages, but can you give me the number? Yes. 43% of what? The actual number is 191,000. Kunin mo natin kay Ms. Joa. You're referring to the 43%, the number. Total, sir, for consolidation, yung 86 and then the 43. Yung baseline po niyan, yan po yung mga sasakyan bago mag-pandemic. Yung existing na tumatakbo is 191,000 yung That's the baseline. total. The base, it's the universe we're talking about, 191,000. Opo. And then, That 191,000 existing baseline nung bago mag-pandemic, ang sumama sa programa is 165,334. this is the 86%. This is the 86%. And Lahat then po the yan, may 43, pangalan po yan. It's about 70,000. 70,000. Okay. So can you say that they are already modernized? DOTR. Policy question. Yung number, you're referring to the number of modernized units. Yes. Hindi pa lahat eh. Because there's issue on, hindi pa lahat. Financing, route planning, Chairman, hindi pa lahat modernized. Hindi pa po. Kung sinasabi po ninyo is refleeting. Yes. Hindi pa po. Ang programa po ngayon is pinagsasama-sama lang muna sila sa isang kooperatiba. Preparasyon po ito. Paghanda po ito. Suspension refleeting na matagal pa naman po dahil may iba-ibang aspeto po ang organisasyon. So, agwan po, yun pa rin po kanilang mga sasakyan ang gamit po nila. Oh, yeah. Tulutuan ko lang yung sinabi ni Chairman. Ang trust is, sa una, we want to look at the route planning. Yun yung pinaka-importante. We want to rationalize it in such a way na yung mga ruta ay tama para yung economics nun ay tama at para naman makabayad yun sa mga loans. Pangalawa is yung consolidation. Yung consolidation, importante rin yun para may ayos natin yung pagpapatakbo ng mga kooperatiba. We will also engage OTC, Office of Transportation Cooperative, para tulungan ng LTFRB at ng DOTR to monitor itong mga cooperatives na to. Pangatlo, tsaka pa lang papasok yung ating refleeting. Pagka maayos na yung ruta, maayos na yung consolidation, maayos yung ruta, may support na sa financing, yung refleeting papasok unti-unti. Yun yung ating initial na discussion sa LTFRB. Salamat po sa... Joseph, Yes. i-add lang na kasi doon ako talaga. Move mo na lang. Alam mo naman tayo, tungkol sa figures niyan, it has to be clear talaga. Kasi yun ang nagiging cost ng pagkatanong ng mga tao. Gusto kong to explain it further tungkol dun sa numbers na nun. Kaya po namin pinipilit na 86 yun. Kasi Attorney Sona, you have to explain siguro na lahat ng yan ay mayroon po na certificate of conformity upon application, which means dahil may conformity na, technically approved na yan. So that means siya consolidated yan. Attorney Sona, please explain nga. Boys, may... Sir, with your permission, sir. No? Certificate of Yung conformity. 86% po, originally na
datos po na nanggaling din sa aming ahensya sa LTFRB. Ito po kasi ay base doon sa mga nag-apply. Tandaan niyo po, nakailang move na tayo sa deadline ng consolidation. So we are considering the 86% during the past reports that we have because part of the application when they apply is the individual affidavit of conformity. Ibig sabihin po, pag sila ay nag-apply, ang kanilang mga individual members ay nag-issue na ng affidavit of conformity, patunay ho na ninayakap na nila yung programa. And they are fully aware po na as part of our procedure, as part of due process, naghihiring ho yan. May proseso ho yan hanggang sa umabot nga dun sa finish line na issuance of that certificate of public convenience. So they are fully aware of this. That's why po sa simula pa lang, sa step 1 pa lang, upon application, we already require them to secure from their members that affidavit of conformity, individually signed, para ho alam namin, sigurado sila na sila ay yumayakap po sa program. May mga applications po na deny? Right now, wala po. Of the At least on our NCR. Wala sa NCR. Other regions? that I cannot tell at this point. Dito ngayon, siguro masasabi ko lang po ito yung aking mismong kung papapadaliin po natin ang proseso ng consolidation, palagi ko walang may isilip ng grupo ni Bonding ni Manibela. But the mere fact na nahihirapan ng mga operator na consolidate, binubuhay niya yung pakikipaglaban nila sa gobyerno. And take note ito po, yung pong Manibela na yung pisto na yan, Sherman, lahat. Sino man ang pumalit na presidente ng aking republika, kalaban na po ito. Lahat po ang magiging programa ng gobyerno, haharapin na dito. Yan na po ang kanilang nasimula pakikipaglaban. Unlike us, sinasabi ko, hindi naman kami perfecto. Kung minsan lumalaban din kami sa gobyerno, sa pagkakataong pinaglalaban namin yung pagkalahat ng problema. Pero ito pong programa na ito, sinusuportahan namin dahil lahat po kami dito nasubo na. Hindi naman po ito parang pinakasalan ng isang babae, hiwalay ano. Nagpakasal na po kami sa PTFP. Mahirap mo magpa-annulment. Salamat po. Maraming salamat. Annulment. Sa mga abogado natin sa lahat ng sa akto po ang kaibigan practice, sir. Sana po mapadali niyo po, mabigyan po ng pondo yung ating subsidy ng mga sasakyan para sa bahay. Kasi nga po, gradually, kami po ay unti-unti na po niyayakap na po namin talaga itong aming mga asawa namin ng PNP. Gusto sa sinalaw po yung akto, sila po ay unti-unti na po iniintay. At ito naman po sa aming Chairman Guanes na napakabait po. Kami po ay talagang nakipag-usap sa kanya kung ano yung mga dapat gawin, ano dapat baguhin. Nangyayari po, alas 10 na kami umuwi na gawin. Awawa na po ang Chairman Guanes. At sana po mag-iindihan po kami na ito po ang aming kaibigan. Kasi nasabi na po nila lahat, ang kaibigan ko na lang po sa subsidy. Sana po ngayon po kasi nasa private, bakit na po kami nalimutan? Gumagawa na po kami ng paraan. Pag nasabi na natin, isasabi ko. Ito po yung operator ni Manibela. Dapat po ito kasi sisipin eh. Siya po nagturo kay Marvel Bordero. Mentor na po. Naka-vendor natin yan eh. Tapos nag-vendor kaya vendor na access siya. Pinapinili siya ng sir. Kaya napunta, dahil ayaw sila sa consolidation. Kaya hindi po talaga, ayaw ang consolidation. Pero nung mamatay na po siya, hindi po gusto i-size nila na mag-consolidate tayo. Mag-create po tayo ng cooperative sa conglomeration. Sigurado po ako ni Chairman Duarte sa mga. Ay, sagutin ko lang po ng konti yung concern ni Ma'am Liberty. Yung pong pag-aaral na ginagawa namin sa DOTR kasama ng LTFRB,
kasama po yung financing. Kasi po, alam po natin na nagkakaroon naman tayo ng konting problema sa ating mga loans. So, kailangan po natin i-address yun para maging tuloy-tuloy yung suporta sa equity. So, kasama po yan sa pinag-aaralan natin. Ano ba ang best way to do para po may ayos yung financing? Secretary po, meron po siyang, I think this week din po yata yun. Meeting po niya ang Land Bank at ang BDE para dito. So, ini-explore po rin natin ni Chairman yung ibang possible option sa financing. So, makakaasa po kayo na tinutugunan po natin yung issue sa financing. Kasama po yan sa ibabahagi namin sa inyo in the next 2 weeks. Ay, tapos si Angel, yung mentor team Una sa lahat, itong modernization program po, pinagkansa kasi because of the consolidation. CPU po, kasabay ng press call dito sa atin, sa NCR, sabay-sabay po ang press call sa atin sa mga regions, Region 1, sabay-sabay po yun. So yun yung naging bunga ng consolidation natin ng modernization program, pinagkansa kami. At mas mabilis ngayon ang komunikasyon namin sa aming mga tutulong. And kanya lang naman siguro, sabi nga namin, wala namang perfectong programa. Kanya lang, sana naman, ayos na po natin, sabi ng Yusek, na i-align natin yung programa sa amin. Kanya lang, nakikita po kasi natin dito, parang ang kakulangan din naman ng pasensya na Chairman. Siyempre, kulang talaga ang manpower natin for the implementation. Especially, nabanggit nila kanina service contract dito. Laging ang mga BIU po natin, puro mga ano lang yan, contractual. So parang tingin namin kasi mas may enforce natin yung programa kung matadagdagan ng pondo ang LTFRB. Pangalawa, isa rin po sa tinanggal sa LTFRB yung kanilang karapatan na manghuli. Hindi na po namin dati sa dating nagpapasi na sana may balik sa LTFRB yung panghuli nila ng franchise. Kasi ang LTFRB naman po natin talaga, sila naman po talaga in charge for the franchise. So sana, yung mamarapati po ninyo, balik sa secretary, na may balik po sa kanila yung ang huli. Kasi kulang na po, parang ang LTFRB kasi parang sa yung franchising, pero hindi niya magawa yung function niya as franchising. At the same time, yung funding nila, especially sa mga regions po natin, mga regional offices po natin, mas mauubos natin yung programa kung mabibigyan sila ng dagdag na pondo for the enforcement and implementation of the modernization program. Kasi kami po dito, 86% and going pa po ito, mas masarap po kasi pakiramdam na ang ating sanay ng gobyerno ay alam namin full support po at magandang balita po sinabi nyo sa amin kanina na ipaparating po namin sa lahat ng aming mga information wide at makakampati na po sila sa programa. Maraming thank po kasi yung statement na sabi ni Sir Ed, 43%. Maraming epekto po nun lalo na sa mga bangko po natin. Nawawalan sila ng tiwala sa programa na bakit 43% lang pala. Sabi ni Kalibay, ang hirap namin ma-approve sa mga bangko. Bakit? Kasi ang programa parang hindi siya stable. Parang pabago-bago lagi ng polisiya. So, with you, Yusek, and the new secretary, sana po yung full support, including our banks, loans, mas matibay pa po yung programa para na sa ganun. Magtuloy-tuloy po tayo. Kami po, niyakap na namin ang programa, nandiyan na kami, at alam naman namin na mas maganda talaga itong modernization program, hindi lang po sa aming bilang operator, maging sa aming mga driver. Yung sinasabi nila sa labas na wala sila ng trabaho, ang totoo po niya ni Jose, ang mga driver po namin galing ng tracking na po. Yung mga driver namin na galing traditional kulang na po kami. So nag-create pa ng employment o modernization program. At kinukulan na nga po kami ng mga drivers namin sa aming mga modern bus. Kayo si Angel at saka si Magam. Good morning po, Chairman. Magandang umaga po kayo. Si Director, ma'am, good morning po. Sakto na po kami nasa ngayon. Kami po talaga yung nasa kalsada natin.
nung panahon tayo ng last administration, kami po yung talagang nakikita niyo sa kalsada na nasa labas. Kasama po namin si Kyle Preno ang time na yun na talaga lumalaban. Dahil sarado po ang pintuan ng LTFRB sa lahat ng transport road. Kami po yung sinasabi nila na talagang humihiga sa kalsada. Nung si Chairman Guadis na po nakaupo at nakausap po namin si Diotar, dating Diotar Secretary Bautista, pinapasok kami sa loob, nagkaalaman po ng problema namin, sinabi po namin, at nabigyan po naman ng solusyon ng DOTR at sa LTFRB. Sa katunayan po sa ngayon, kami po yung traditional na sumama sa programang ito na hanggang ngayon traditional pa rin po ginagamit natin. Dahil po sumama kami sa programa dahil nakita po namin na programang ng gobyerno ito ay maayos naman para sa amin at okay naman. Nung mga nakaraan kasi yung programa na yun ay parang pinilit ng sinuko sa amin. Na hindi man ang pinag-aralan, na kung anong dapat. Ngayon po, panahon ni Chairman Guadis, nakikinig po siya sa mga suggestion ng mga kagaya ng mga leader na kung anong dapat gawin para po maging maganda ang programa at takbo ng organization na programa. Kaya nagpapasalamat po kami talaga ng gusto kay Chairman Guadis. Hindi po sa porque nagawa niya yung trabaho niya dahil po bukas ang pintuan niya para sa amin lahat. Kahit na kung kami nagrarally, kami nag-ano dyan, yung iba nga po nagrarally sa labas kayo, mamayang hapon nandito, nakikipagkape sa kanya. Para po niloloko lang nila yung mga kapwa nila. Gaya na sinabi ng mga sama po na si Bagbuena, si Mark ay sa akin po talaga galing inamin ko. Sa akin po natuto paano naging leader, paano siya naging presidente. Pero natuto yung mga tao niya. Nasa amin po pa rin. Mostly po sa kanya, ang sinasabi na is na-consolidate, siguro may mga 10% na lang po namin na-consolidate na sa kanya. Kaya gusto lang po namin nagpaparating sa gobyerno na ituloy natin ang programa para yung iba na naiiwan, gaya ng mga kasama namin na naiiwan, pwede po pa rin silang kunin namin. Kasi ang gusto lang po talaga nila iparating yung mali yung nasabi ng mga nakaraan kaysa kasama ko yan. Kasi na po, nung nakaraan nga po, natatlo, ulit-ulit po lang yung programa, nung nakaraan medyo hindi akto sa aming pananaw. Ngayon, yung mga kasama namin, gaya nga po, kahapon, galing ako ng Dagupan, magkasama kami, may kasabay kami ng Bagbuena, umuwi na lang, dahil nakita niya ako doon, kasama ko yung ganda ng Auto Pro, si Mr. Toliao, kasama ko yung ako, kaya tagawin, papakabalik ako ito, dapat po, hindi ko kayo pagkasin ngayon. Pero nangako mo ko yung Chairman Federation ng Dagupan pagkasin ng Mr. Toliao na hindi sila sasama sa kasi yung ako pinag-usap ng kami doon. Ang problema na lang po namin, papunti na lang po talaga sila ngayon. As in, mga 10% siguro mga gano'n na. Nakalipat na po, mostly nakalipat na po sa amin. Kasi ipinaliwanag po namin dahil na rin pinapaliwanag po ng maayos kung paano yung programa. Hindi kayo pinipit ng gobyerno muna na ganito gawin yung ginagano po ng tanong. Sinabi sa amin ni Chairman, yun din po ang aral na binigyan namin sa mga leader na kasama po. Kaya laking pasasalamat po lang sa gobyerno, lalo-lalo na po sa LTFRB, si Chairman talagang saludo po tayo sa promise kanya, sa kanyang liderato bilang Chairman ng LTFRB. Wala po kayong masabi mahirap, mayaman, kung sino man sa kanila, may modern gift, wala modern gift, tanggap niya po natin ito sa programa na to. At masasabi nga namin, siya lang kasi saya ng LTFRB na ganyan na maging Chairman. Maraming salamat. Good morning po again, Yusek and Ase. Also Chairman and ang aming mahal na RD. And so, good morning po sa mga attorney po natin. Second lang, kasi hindi sila umabuting na nakaalitan. Okay lang po ba ulit? Ulitin mo natin yung mga nasabi pa rin kanina para sa atin. Sa mga hindi nakapag-register, mga unconsolidated. Si Asik Bicol po ng LTO, may full support naman po siya sa mga katulad namin na mga consolidated entities. Ang tanong po gusto nito, kailan po mag-i-start, i-implement yung total na panghuhuli sa mga unregistered and following? Kasi wala po silang franchise sa ngayon, di ba po? Dahil unconsolidated sila. Hindi po sila nakapagbigay ng kanilang mga PA. So, dalawa po yung nilalabag nilang violation. So, kailan naman po yung full support ng
yung aming kabuhayan pagdating dito, yung aming mga units ng mga model. Pinag-aaralan po namin yan at nandito po si Yusek mo na tutulong po sa atin para masolusyonan yan sa pinakamagaling natin. Makakasama po yung expert. Thank you po sa tugon. Pero, sir, gusto ko lang po i-reiterate na wala po silang mga hawak na mga insurance. What happened po if nagkaroon ng aksidente sa kalsada? Sino po yung mananagot sa kanila? Di ba po? Dahil walang mga insurance po ito, unregistered po sila. Unlike us, na total fully registered and consolidated po ang mga ang 86%. Ang membership po ng Usina is nationwide. So, tinatanong po sa amin yan, bilang mga leaders po, kung ano na po yung plano na nandito po kami sa harap nyo. Kasi affected po talaga kami dun sa mga unregistered na ito, mga tampered, mga totally mga kulong din. So, it's a big burden para po sa amin. Yun lang po, thank you po sa amin. Salamat po. Isang tanong na lang po para umalis si Yusek kasi Kuya. Okay, magandang umaga po, Yusek, Chairman, sa mga kapwa natin dito. So, halos nabanggit na naman yung mga tanong, yung mga hinihiling. May ididin lang kasi ako sa parte namin sa Cavite. Parang medyo nahuhuli kami. Bagamat, yumayakap kami, o nakayakap na kami sa modernization. Katulad ng mga nasabi ng ating mga kasamang leader, parang kami ang nabubuli, yung ilan namin na nakapag-modernize na, inuhuli ng mga enforcer. No? At malayang nakakapagpalit pa rito ang mga koloro. So isa-isa nakikita kong tanong doon sa mga kasama natin dito, sila ay hindi mga nakarehistro. Kami ay rehistrado, timaya at programa ng gobyerno, pero parang kulang yung protection na binibigay sa amin. Sa route plan, parang problema pa rin sa bahagi ng Cavite. So, ang isang nakikita ko lang dito, parang ang DILG, parang meron kaming hindi magandang relasyon sa Cavite. No? Kasi enforcer lang nanguhuli sa mga nakamodernize na at kinakasuhan ng kolorum. Balistad. Imbes ang kasuhan yung mga kolorum, yung mga yumakap sa modernization, yun ang hinuhuli. So, siguro dagdag protection, kung kaya pa kami protectionan, kasi yung mga kolorum, malaya sila dahil may nagpo-protect na rin. Galing din sa pamahalaan. No? At saka yung sinasabi ni Chairman na yung ating finance, no? Yung mga loans, unstable. Ano ba to? Laban o bawi? Bawi o laban? So kaya marami sa amin ang parang nagdadalawang isip. Nadagdag pa itong 43% na pinatulan yung mga dapat hindi na nabiyahe. Bakit na nakakabiyahe pa? Unregistered na yung mga ano na yan, mga sasakyan na yan ng mga kabilang grupo. So, yun lang po ang tatlong tanong. Kaya pa ba proteksyonan yung programa? Pangalawa, yung ating mga subsidy, financial loan o mga tulong pampinansya, mga galing sa pamahalaan, ano na po ba status? At ano po ba yung magandang relasyon na dapat natin gawin sa NGO? Yun lang po yung tatlong tanong na gusto kong ibato. Maraming salamat po. Kakasaw kayo ng mga kasagutan dyan. Pumunta ko kayo sa opisina namin. May mga nakalista na po niya ng mga kasagutan. Mas lalo yung problema niyo po sa Cavite na hinuhuli po yung mga modernize. Meron na po kami sulat kay Mayor. And mamaya po pag-usapan po natin. Okay, thank you po. Last na lang po ito, Yusek. Hindi na po ito question. It is a suggestion po. Sa totoo lang po, yung mga nagrarally ngayon, kasama namin sila sa hanap buhay.
kumbaga parang sabi ko lang kaduktong ng Abindiboga. Pero para matapos na po yung paghihirap nila, para yung pag-asa nila matapos na, hilingin po namin sa gobyerno na yung PTMP maging batas na para wala na po sila mahabol. Yun po, hilingin namin sa gobyerno, sabay-sabay po kami. Mabuhay ang PTMP! Mabuhay! Mabuhay ang PTMP! Mabuhay! Salamat sa Freddy, Ed, si Marlene ng Kusina, si Angel, at saka sa mga ibang nandito po ngayon. Makakasa ko kayo na tuloy-tuloy po ang pagharap ng gobyerno. Salamat po. Yung Kalilo at saka si Misael pala, hindi ko nabanggit ako sa mga dito. Salamat po. Salamat po.